kaya po kami nagpatawag ng press con ay para i-update na rin ang ating mga kababayan tungkol sa nangyaring itong sa pag-aaresto dito ho sa isang tao, no? Na si Mr. Sarate at of course yung nasabat na mga droga. We will give you kung ano pong update sa ngayon at anong pinupursu natin at ano pang nangyayari. May mga bagong updates po kami ibibigay sa inyo. Pero bago po iyon, siguro recapitulate muna tayo. Ano ba yung mga nangyari para sa ating mga kabayang nanonood ngayon? Noong pong Abril 15, no, higit kumulang siguro approximately 7:20 ng umaga, ay sa isang checkpoint sa Batangas, sa Alitagtag, ay dito po ay nasabat ang isang photon na van. No? At of course, nakita natin na ito po'y naglalaman ng mga droga. Ito po ay kasakop ni Mayor Pongos at ni Barangay Chairperson Nertola Jr. Nung ito po'y nakita, andyan ba yung video lang natin, no? Pakita lang natin yung kano karami yung mga drogang nakita po rito. Wag muna yan. Yan. Ayan po, makikita nyo. Kinuha namin yung actual film clips nung umaga. Diyan po lahat, kompleto po yan. Yung more or less 1.4, no? Tama ba ako, Jean? 1.4 tons, no? Yan. Nandiyan po sa van na yan. Yan po yung sinasabi. Nung nandiyan po yan, doon na rin po natin nilagay kung saan yung checkpoint, yung bahay na malapit. Naglagay na lamang tayo ng tolda, no? Diyan na lang ibinaba at nilagyan ng tape para transparent sa lahat makita. Mahirap kasi importante ang chain of custody. Kung makikita nyo yan, nung habang tinatanggal isa't isa, andyan na po ang ating mga tatlong testigo, si Lito Rendora ng Southern Tagalog Journal, no? Si Alfredo Bertola, no, ng Barangay Captain na tumestigo, at kung di ako nagkakamali, si Rosa Padutot Besedillas, no, ng ating fiscal po siya, no. So silang tatlo from the time galing sa van hanggang binaba, isa-isa nandiyan na po iyan, no. So ito yung mga film clips na ito, at alam ko marami pa mga tape dahil naging transparent kami rito. Diyan na rin po, nilagyan na lamang ng tolda yan para diyan na nagsimula magbilangan. Dahil ito'y napakarami, mahirap tansyahin dito. So, tinanong po namin, of course, kailangan i-assess mo yan kung kaano kadami. Puro estimate lang po iyan, no? Siguro andito si ang ating pong PIDEA, no? Si Asek Gumban, na nagtanong po kami kung more or less experience yung mga kanubaho katabi ito, no? Kaya mamaya makikita ninyo yung mga sinasabi nila dito, very clear. Pakita mo nga yung sinabi ko. Nangyari ito alas 7, dumating ako rito mga alas 12. Yan, yung sinabi ko mismo. Parinig natin sa kanila. Walang sound? Pakilaksin. Ulitin mo, pakiulit lang, pakiulit. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito yung more or less nagkakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No, ating tatansyahin po ito. Okay. Ngayon, kung maririnig nyo, paulit-ulit ko sinasabi, ito'y more or less, ito'y inestimate ng PIDEA, higit kumulang, etc. Dahil hindi mo talaga masasabi eh. You just base it on the experience of PIDEA sa nakikita po nila, no? Mr. PIDEA, andito ba si Sir Asek Gumban, ano pong masasabi niyo sa estimate na po na yan? Mag-estimate lang naman, titingnan naman kung number of sacks, kung ilan yung average na laman ng sacks. I-multiply mo lang naman yon, tapos kunin mo yung average ng per box na yan, yung mostly mga 1 kilo na ano nila. Estimate mo rin yung average nun. I-multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng methamphetamine hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram.
Yun ang lumabas na figures. So, in any case, gusto ko lang po natin explain dito, all these were estimates, hanggang sa dumating ang ating Pangulo. Ganun din po ang nasabi niya, kung makikita niyo, sabi niya, estimate. Pakitignan mo nga yung sinabi ng ating Pangulo. Kasi na-offer kay Sir kung i-off ko. at makapagmakabul ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli itong kalaki-laki na sabu na shipment. Estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So, ibig sabihin, ito na yung pinakamalaki. So, ulit, maririnig nyo sa ating Pangulo, estimate. Kasi nung dumating po siya, kulang-kulang 57 na bags na yata na sako ang nabibilang, no? Siguro may explain po ito ng ating mga witnesses po rito. Una-una ang ating fiscal, no? Ulitin ko yung tatlong testigo po natin, talagang pinapasalamatan namin, talagang walang tulog dahil halos magdamag po sila rito hanggang kinabukasan nagbibilang, no? Si Attorney Rosa Patulot Besedillas, no? Of course, ando rin ang ating Batangas Provincial Prosecutor, si Attorney Lourdes Sapanta, at ang ating barangay captain, no? Si Alfredo Mertola Jr., no? And of course, si Lito Rendola. Rito, dito ka nga, tumayo ka na lang dito para makita ka naman nila dito. Ito po ay talagang tumayo pong mga testigo rito, mula nung nandun, nakasarado yung van, hanggang binuksan, binilang isa-isa, pinagtiyagaan po nila. Ito yung mga tao talaga nagtsatsaga. Please, Attorney Rosa Patulot Besedillas. Yeah. Good afternoon po. As one of the witnesses po during the inventory, at the time po na dumating ang ating mahal na Pangulo, nandoon po kami sa pagmamark ng sako na ang markings is triple E na po. Sa bawat sako po, ang markings po ng investigator is mag-start po kami sa A. Meron po yung initial letters, 3 initial letters, and then A up to Z. At ang bawat tab po is, ang marking po noon is A-1 hanggang sa, kung 20 ang laman, di A to 20, A-20. So, nung po dumating ang ating mahal na Pangulo, natapos na po yung 2 rounds ng alphabet. So, 52 na po na sacks. And then, nakasimula na po kami sa triple AAA hanggang triple EEE. So, 52 plus 5 po, so 57 sacks na po ang na-inventory nung dumating po ang mahal na Pangulo. At kung yun po, ang pagbabasihan po ay total ng number of sacks po, since meron pong lumabas na 78, nasa 73% po ang na-inventory during the time po na nag-inspect po ang ating mahal na Pangulo. Okay. Thank you. Maraming salamat, Fiscal.